panibagong araw at panibagong buhay. Kaya na naman mga kamamaw. Nako, sobrang lamig ngayon. Mga kamamaw, so ngayon pupunta na tayo sa masahista natin. At for sure ngayon may schedule na tayo. So pupunta ako sa masahista ngayon. Whew! At dahil ang aking mga parang ano yung mga ano ng daliri ko mga kamamaw, kala mo yung alam mo yung pakaramdam na para ka nag-basketball tapos napilayin yung mga daliri mo. Ganun yung pakaramdam, hindi ko sa matupi. So kailangan talagang mapamasahe ko na tong mga to dahil kailangan nang maging matatag at maayos to kamay ko. Talaga nahihirapan ako yung mga simpleng bagay. Yung workout, nakaugawa ako, nakakapagbuhat ako, walang problema sa trabaho. Yung problema, yung pag ang gagamitin mo, yung mga finger mo na lang, yun na, doon ako nahihirapan. Pero yung mga mabibigat na biglang buhat talaga yan, kaya naman yan. So ngayon, papaayos natin to sa masahista, sana magawa ng paraan. The same time, babayaran ko na rin yung ticket natin doon sa police station. Pupunta sa police station, instead na online ko siya babayaran, sa police station na ako pupunta. So para maayos ko na ngayong araw na to. And then dadalhin ko muna ang mga mag-ina ko dun sa Confederation while ako ay nagpapamasahe. Kaya sama kayo sa akin mga mama. Let's go! Mabuti na lang yung jacket na suot natin ngayon. Ito yung magandang klase ito mga kamamaw, yung Warehouse Mountain. Actually t-shirt lang yung nasa loob na ano ko, tapos ito ng jacket na to. Kaya ang laking bagay mga kamamaw, pumapalo na ano, negative 20 and feels like negative 35 na yun. So sobrang lamig mga kamamaw dahil may may kasamang hangin. So malaking bagay itong Warehouse Mountain, magandang klase ito mga kamamaw, kalidad. Kaya sa mga nandito, try nyo panlaban sa snow. Iko ba yan? Punta mo na sila ng Confederation ni mami niya para hindi mainip kasi isang oras din yung natin masahe natin eh. Bye Jacob! Medyo sinisipon niya eh. See you later! Yan mga kumabak. Yan, dahil sa massage, therapeutic massage yan. So yan, nagpapasalamat pa rin kami dito sa Saskatoon actually mga kamamaw dahil malamig lang siya. Hindi sakit sa ulo yung hindi pa sakit sa ulo yung kalsada. Yun ang kagandahan naman, di bali na malamig, basta yung kalsada maayos kasi doon ang nagpapahirap sa amin pag winter time, yung kalsada. One hour later. Medyo nakatulog ako ng konti mga kamama, pero kahit paano na tong mga daliri ko. Sabi, damihan ko daw inom ng tubig, malaking tulong din daw yun sa natin, pag-circulate ng mga paano mang meron sa ating katawan. Damihan natin ng tubig. Sa itsura ko nakatulog talaga ako mga kamama. Si Serena yung nagmasahe sa atin isang Canadian. Mga kamama, magpa-schedule din daw pala ako sa physiotherapist. Itsura ko talaga sa physiotherapist, mas makakatulong daw talaga yun dun sa mga daliri ko. Kasi yung daliri ko talaga mga kamama is parang alam yung napingkok, parang sa Tagalog na pingkok, yung alam mo pag galing ka sa basketball, nagkamali ka ng pagsalo ng bola, pagpasa sa'yo, ganun yung pakaramdam mo, hindi ko na siya matupi. Ayun na sasagad ko pero ramdam ko yung pressure dito, may siya yung buto niya, kailangan niya hindi ko alam kung disconnect, hindi ko masabi kung disconnected or kailangan maayos niya, hindi katulad kasi ng normal. Ito wala siya, normal siya ito ramdam mo yung ito dito sa daliring yan. Hindi ako sorry baka lang yung ko dyan. Yan ito, physiotherapist daw, kailangan
kumano nito, dumiskarte. Hindi makukuha ng massage yung ano, yung sa daliri natin. So ito, tinawag ko na sila misis at ano, pupunta naman na kami sa Northdale. Then dinala ko na yung ticket ko dito sa police station. Dadaan na tayo. Tara natin kung papayag siyang hulugan, pero pag hindi, nagdala na ako dito. Mabigat man sa bulsa, pero kailangan nating bayaran niya na yun kasi part ng ano yun ng rules dito sa Canada talaga nagkamali kayo, kaya dapat mas maingat talaga tayo palagi. Tsaka kahit pa paano, kumbaga ano naman, safe naman ang ano dito, safe dito talaga lang. Pag nagkamali ka, in talaga mga mabibigat. Pero when it comes sa parang sasakit ang ulo mo, lalo na sa ano ng trapiko, nakaano naman dito yan, yung mga insurance tayong kumbaga nagagamit pagdating sa yung mga aksidenteng katulad yun nung sabi ko sa inyo nakaraan sa autopack. Basta yung rules dito sa Canada, mga maayos siya kaysa dun sa mga na-experience natin. Sa bagay, di man ako nag-drive sa Pilipinas dati, pero syempre mga nababalitaan natin medyo parang alam mo yun, na parang isa na lang masasabi ko, ayoko para di na magsabi ng pangit sa kabilang ating pinanggalingan, pero syempre proud to be Pinoy tayo. Pero masasabi ko mas maayos pa rin ang rules dito sa Canada. Hanapin natin yung isang bata dito daw. Ay, how are you? Hi, ching jig. Ako, play ka dyan, nag-play. Ayun, pinaglaro ko siya para hindi mainip eh. Let's go na. Let's go. Sinundo ko sila sa loob ng Confederation. May setup sila na ano dito. Let's go. Let's go na, nak. Nawala ang sounds dahil magbibideo tayo. Pala mga mamaw, shoutout ko pala si Ate Elaine, yung kapatid ni Russell Dibila, yung katrabaho natin. Ako siya kamamaw, nagpunta tayo sa nagpunta tayo sa Walmart kagabi. And then pagbaba namin ng sasakyan, binati ko, may kamamaw. Siyempre, first time, pag makikita mo yung taong babatiin ka, tapos parang hindi ka masyadong pamilyar o hindi mo siya kilala, siyempre magugulat ka. Siyempre, ano ba ang unang isipin mo? Siyempre, ang unang isipin mo, ay, nanonood to ng vlog ko. So, tinanong ko sila, sabi ko, hello po, kamusta po? Pinapanood niyo po yung vlog ko? Sabi niya, oo, pinapanood namin yung vlog mo. So, ayun, nakasalubong tayo na subscribe natin kahapon. Kaya, shoutout kay Ate Elaine sa kanyang husband and din sa kanyang baby na matanda lang ng 5 araw kay Baby Jacob. So, sana po, soon or magkaroon tayo ng pagkakataon, magkita yung dalawang anak natin para kahit paano alam natin sila yung magkabatch balang araw ay sa pag-aaral, sa lahat-lahat. Sana pa magkita tayo kasama si Baby Jacob at yung baby nyo. Ayun, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood. Mama mo nainip, nagpababa sa higaan niya ni mami mo. Isang oras kasi kami nandito sa sakin, mga kamamaw eh. So ayun ni mami niya, padating na. Ano, ikaw na mag-drive, pagod na ako eh. Ha, ikaw na lang mag-drive. Tapos na magpamasahe, so pupunta na kami sa sa police station ng makapagpahinga na rin dahil yun na lang huli mo. Ay, meron pa pala bibil pa pala kaming gatas. Naubusan ng gatas si Jacob kasi lax na medyo ni Jacob eh. Yung isang lata niya wala pang 1 linggo, so kaya pag bibili ako 2 palagi para at least kung sakaling walang oras lumabas, kasi minsan kami lang talaga di ba nasa bahay. Sa ating Friday, Saturday lang talaga may chance sa hapon. Sa Friday, Saturday, whole day yun lang ang chance namin para bilhin namin yung mga dapat namin bilhin. So ayun, bibili na kami ng gatas para wala na kaming problemahin sa mga susunod na araw. May stock na si Jacob. Mama, nakawal pala ni Russell si Kuya Cristiano, si Yan. Ayan, asawa ni Ate Elaine. Shoutout sa inyo ulit. Ayan, bilhin mo na kami ng gatas. Dapat papunta mo na kami sa police station kasi na-realize ko is may idol pala tayo dito. Oh, shoutout kay Kuya. Shoutout. Ano dyan? May binibiling bilang gatas. Siyempre yung mga subscriber natin. Ito pa isa. Ate, namamasko. Ay, hello, pamasko. Ay, namamasko. Mga subscriber natin, mga mamo. Mga mamo, dito na tayo sa downtown, sa police station. Dinala ko na yung ticket ko. So magtatanong-tanong ka tayo baka pwedeng installment. Pag hindi, bayaran na lang natin. Cash lang ang meron tayo dito ngayon.
Para at least maano ko rin yung ano, magkaroon tayo ng konting information about dun sa ticket na nakuha natin. Yan. Ang ng araw ngayon mga kamama, kala mo Sunday. Ito po yung downtown ng Saskatoon. Kita nyo naman wala pang snow. Yan, mas gusto ko na, di bali ng malamig mga kamama, basta yung kalsada maayos. Ilang kasi pinoproblema natin dito mga kamama, yung kalsada. Napakahirap mag-drive mga kamama, at the same time yung parking area. Yung spot ng mga pinag-ano natin sa sakay, napakahirap mabalahaw. Yun ang pinoproblema natin eh. Ayun ang police station. Pasok na ako muna mga kamamaw. Wala pala dito mga kamamaw, kailangan lang talaga yung ano lang dito sa instruction dito sa papel. Although binasa ko rin naman siya, nagbaka sakali lang ako, baka sakaling pwede dito dahil nga sa natikitan nga tayo ng police, diba? Tsaka police station to ko. Ay police, ano to? And police station, medyo na ano ko. Kala ko pwedeng kahit pa paano makakapagtanong tayo ng konting idea. So ito lang binigay niya sa akin. Basahin mo na lang daw yung instruction, bayaran mo na lang. Or else punta ka sa yung parang ano tag dito. Ano ba ito yung nakalagay dito? Sasabi niya ano eh. Ano natin mga kamamo. Punta ka dito sa court. Ayun o, mismo sa court mo siya bayaran ng ano. Ng buo. So i-credit card na lang ang mangyayari o. Visa card. Dahil lang mga kamama. Ayun na. Choose to pay amount shown on the left side in the notice. Voluntary payment received with the date shown on the side of the offense notice. Ayan. Tapos ayan nakalagay dito. It's either bayaran mo in person, payment can be made in person in provincial court office. Doon sa provincial court office mo bayaran. So ngayon uwi na tayo. Akala ko ba naman eh, pwede na natin bayaran dito. Sa Lunes ko na lang gagawin. Or tawag na lang ako sa number na nandito. Para masikaso ko na. Gusto ko kasi dito. Kaya gusto pumunta dito ay para makuha ko din yung iba pa rin kasi yung nakakausap pa talaga na in person, di ba? Mas marami ka rin matututunan about dun sa mga rules o yung sa mga bagay na yung mga offense, mga nagkamali tayo, mga violation natin, medyo matututo tayo kung may nakakausap tayong tao. So ngayon, uwi na muna kami at talagang ano na, what do you call this one? Wala na talagang, kumbaga nagawa na namin lahat ng gagawin namin. Sa bahay na lang kami ngayon. Ayun na, iba yung hangin ng pasalubong Pero grabe matindi tong ano to Matindi yung jacket na to Lumalaban sa ano lumalaban sa lamig ng panahon. Uwi na muna kami mga kamamaw at syempre mag-enjoy muna kami sa bahay dahil left namin kasama ko si Mrs. at si Jacob. Mga kamamaw, dito na kami sa bahay at ako'y magpapahinga muna, magre-relax muna. Ay, panoorin muna natin ang ating paboritong anime, ang One Punch Man. Meron sa Disney ng season 3. So makapanood tayo ngayon. Kasama natin mga American Bully. Actually kakatapos lang nilang kumain Kumain na sila kanina. Ngayon lang pala, pinakain ko na sila. So baliktad kami ngayon mga kamamo. Ang kinain ko ay itlog, ang kinain nila ay manok. So ganun ang sistema mga kamamo. Pag talaga sobrang mahal mo yung mga alaga mo, yung ulam kong manok, yun na lang pinaulam ko sa kanila. Hinalo ko dun sa dog food. So iniisip pa namin ni Miss ko pwede naming iregalo dito sa mga alaga namin sa pagdating ng Pasko. Kasi kami, meron kaming balak na parang mag-exchange gift kaming apat. Ako, si Jacob, si Bless, siya kay Mrs. ko. So we'll see kung anong malamang puro buuan na lang to. Wag na yung laruan kasi yung laruan din naman nila na-enjoy na matatanda na yung mga to mga thunders na yung mga alaga natin na yan, mga thunders na yan. So more on bullistic na lang siguro tsaka pagkain yung iririgalo natin sa Pasko. So mga kamamaw, ako'y magpapahinga at nagpapasalamat ako sa mga nanonood, sa mga bago nating subscriber at sa mga nakilala nating subscriber. Nakakataba ng puso mga kamamaw bilang YouTuber na meron makakasalubong ka, tatawagin ka kamamaw sa pakaramdam na ang sarap sa pakaramdam na binabati ka at nalalaman mong nanonood sila ng video mo sa YouTube. So maraming salamat sa inyo. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my videos. See you mga kamamaw.